Good morning everyone, Unseen Photos is back. So in this video, tara samahan nyo akong mag-jogging. Start our days, positives, and masigla ang araw. Nasa second week na tayo ng July. So ang bilis ng araw. Ito yung weather natin dito ngayon sa Toronto. Medyo maganda na yung panahon at malapit na kaming pupunta ng Montreal. So ito yung mga bibit-biting ko pag pumunta kami ng Montreal. Itong isang tripod na to. So at least pag gusto ko ng view at nakikita nyo rin ako, gagamitin ko to. Yan, pag gusto ko ng napakataas, yan, pwede yung kaliwat kanan. So walk lang tayo at after nito, after ng walk natin, pupunta na tayo ng bangko. So kamusta yung buhay natin? At ako'y all goods naman. At medyo naging busy tayo from last week. So last week dumating yung mga tito ko from US, pero galing sila ng vacation from Europe. So nag-ikot sila ng Europe, punta sila ng Greenland, tapos napunta sila ng Belgium, Italy at France. So last week marami kaming kinain, kwentuhan, nag-stay sa casino dito sa may Great Canadian Royal Casino. Dito lang, malapit lang. So malapit lang yung, so today free time ko. So gagawa muna tayo ng YouTube at talking head lang tayo, kamustahan lang. Umambon kasi kahapon, kaya medyo basa pa ang tawag nito, maganda mo. So wala masyadong naglalakad or maaga sila naglakad. Ako late na eh. So sunod-sunod yung mga eroplano, kaya pag maririnig nyo medyo maingay. Kamusta yung buhay natin? Ako ay all goods naman. So talking head lang tayo. Ito yung patalastas lang sa mga pinagagawa natin dito sa YouTube. At inspirational lang tayo. Inspirational story lang tayo sa mga ikukwento ko ngayon. Nung elementary ako, hindi naman ako ganun katalino. Never nga akong umakyat ng stage para bigyan ng medal ng nanay ko. At kahit anong achievements award, wala ako nun. Hanggang graduate ako ng elementary, high school at college. Hindi ako ganong katalino. Tapos tamad ako mag-aral. So lahat ng mga grades ko puwapasa, pero never akong bumagsak. At never akong nagsayang ng pera nung college, nung pinag-aaral na nila. So wala akong mga back subject. So lahat ng mga ginawa ko, diskarte lang. Diskarte kung paano pumasa. Pero at the same time, may natututunan ka sa ginagawa mo. Tapos moving forward ng Duterte era. 2013, 2014, 2015 hanggang 2016 to nasa Pangasinan lang ako. Nag-i-stay lang ako doon. Medyo may edad na ako noon, nasa 23. Medyo patanda na ako. So hindi ko na alam kung saan ako aabutin, saan ako mag-a-apply. Buti na lang dati, nung nasa Pangasinan pa ako, nag-i-stay. Nag-work ako sa Kuya J, nag-work ako sa Huawei na cellphone at Maxis. So buti na lang, tinanggap ako ng manager sa Kuya J para makakuha din ako ng experience. Pero may experience na ako dati pa sa Metro Manila. Nung nag-work ako sa SM Santa Mesa. Gift wrapper ako doon sa Manila. Tapos nung hindi ko tapos sinasabay ko din kasi yung pag-apply ng seaman kasi graduate ako ng Marine. Tapos nung hindi ko na mapurso yung pagkasiman ko, bumalik na ako ng probinsya sa Pangasinan. So tambay ako doon, bukid, typical na magbubukid. Ina-assist ko yung tito ko na magtanim ng palay, mais, yan, magpapatubig. So yun yung mga challenges ko sa buhay dati, na bakit di ako nakakalis, graduate ako. So dumating yung panahon na nung 28 na ako, 2018, yun, nagbabalik na akong pumunta ng Macau. Hanggang nag-apply na ako doon, nag-tour na ako. Tapos wala akong mga suporta. So sila mama lang, tapos yung mga kapatid niya. So yung mga naipong kong pera dati, yun yung ginamit ko ang papunta ng Macau. Tapos 2 buwan kami sa Macau, nag-apply ako sa Macau. So yung 2 buwan kong pag-i-stay sa Macau, nakachamba naman ako ng trabaho na direct pa sa mismong kumpanya, malalaking kumpanya. Nasa Sands Macau. So yun yung branch ng Las Vegas to Macau. So may Venetian din sa Macau. So under ako noon sa company na yun. Tapos fast forward, pandemya, hindi makalabas yung tao, walang mga trabaho sa buong mundo. So nag-open ang border dito sa Canada. Apply ako. Kaya napunta ako ng Alberta. So yun yung mga ginawa ko na way para makatalon ako dito sa Alberta hanggang napunta ako dito sa Toronto. So nung nasa Alberta na naman ako, malaking challenges na naman.
hotel din ako noon, under Marriott ako. So marami kang pakikisamahan, mga Pilipino, mga iba-ibang lahi. So nag-iba yung instinct ko na noon. Kung tatanungin niyo ako kung okay ang Macau, okay na okay ang Macau. Malaki sahod, walang tax, mura alak. Kaso, renew, 1 year renew. So, ganun na lang yung, yung buhay mo doon. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit hanggang manawa ka. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka tatagal sa ganun. Kaya ako, may pangarap ako. Gusto kong pumunta rin dito sa North America or America. Kaya, pinush kong pumunta dito. So, sinabi ko sa mga family ko na pupunta ako ng apply ako Canada. So, hindi naman sila nag-atubili para tulungan nila ako sa gusto kong gawin. So, nakikita naman nila siguro yung kung gaano ako ka-desidido para pumunta dito sa Canada. So, hindi ganun kadali ang pag-apply dito. Talagang dadaan ka sa proseso. Ang pag-apply ko dati umabot ng 1 taon at 2 buwan yung pag-process ng papel ko. Ganun katagal. So lahat ng mga documents ko dati nung galing pa ako Pilipinas, binitbit ko na. Kaya pag nung nag-apply ako, isang minsanan na lang. So ngayon, andito na ako sa Toronto at inuumpisan na ulit yung bagong journey dito sa Toronto. So hanggang na-meet ko na yung asawa ko. So masaya. Siyempre, kakalimutan mo na rin yung mga nakaraan. Masaya na ako dito sa Toronto ngayon. Pinagpapatuloy yung magandang umpisa. Kailangan lang natin sagupain lahat ng mga struggle sa araw-araw. Mga challenges, kailangan mong sagupain yan. Huwag mong atrasan. Ang problema kasi hindi tinatakbuhan yan eh. Hinaharap yan eh. So tignan nyo yung transition ko from before na wala akong honor pero pinagbutihan ko mag-aral. Kasi yun lang yung magiging susi mo eh. Pag may pangarap ka. So sinamahan ko ng diskarte at kunting pag-aaral. Hindi ako ganun katalino pero ngayon nakakamit na ako ng mga malalaking tao dito sa Toronto na counselor. Hindi ko pinagmamayabang to. Gusto ko ma-inspired kayo. So yun. Tapos humble lang. Tapos may kanya-kanya tayong atake sa buhay kung paano natin i-handle. So, back on to the grind tayo. Oras natin, 8:32 ng umaga. Nahatid ko na rin yung asawa ko. So, ito, talking head lang. So, update lang sa mga buhay natin. Kasi hindi pa naman tayo busy ng mga events pa isa-isa. Hoping by next month, marami tayong events na gaganapan. Kaya hindi pa ako masyadong nakaka-upload dito sa long form. Pero, yung consistent natin from shorts and reels, na-upload naman natin. Morning. So, week run, yung ginawa natin. Tapos medyo parang uulan pa mamaya. Tapos pag Sabado, Linggo, yan, ang dami nagra-run dito. Medyo ang bigat ng katawan. Sa daming kinain. So, kailangan nating i-burn to. So, gantong-ganto ko inumpisahan yung araw ko. Gising, prep ng warm na tubig at di muna kami nagkakape. Doon namin inumpisahan. Tapos noon, dahil may spare time pa ako, yun, tatakbo ako ng 1 oras. So, 1 hour and 30 minutes. Yan. Tapos alas 10 or alas 11, doon pa lang ako magbe-breakfast ng egg, 2. So, yung mga bad habits ko dati na pagkagising, kape agad, mali pala yun. So ngayon, more on warm water na kami para yung makataba, maihi mo, maidumi mo. Yun yung mga ginagawa namin. Siyempre, yung edad natin, hindi na ganun ka bata. So, kunting kain lang namin. Nagsisitabaan na kami. Tumataba na kami ni Mrs. Kaya iwas din kami sa matatamis at masyadong maalat. So, pag alam namin na sobrang namin kumain, sure ball yan. One of us on the next day, pagraran kami. Katulad nito, hindi pa nakakapag-run si Mrs. from kain namin last week. Kasi may pasok ba siya. Pero every hapon, after namin mag-dinner, naglalakad kami niyan. So, yun yung mga ginagawa namin pagkatapos kumain para pag gusto namin makaburn ng calories, yun yung alternative na ginagawa namin kung hindi kami nakakapag-run. So, ngayon, nandito ako sa Humber Gate Park. Malapit na ako papunta doon sa Humber College. So, ito lang yung typical na ginagawa ko pag wala akong ginagawa. So, hindi pa naman tayo ganun ka-busy. Hoping by next month pa, ay magiging busy ulit. So, after nito, nag-e-edit lang ako ng mga shorts at pinopost ko daily. Yeah, bukod doon dito sa long form, may pinopost din akong mga video sa shorts and reels sa Instagram. Ito yung mga kinakain ng mga ibon. 1, 2, 3, 4, 2, 3,
1, 2. Morning! Morning! Nag-stretch lang tayo ng konti para hindi masakit ang ating mga legs dahil di tayo nakatakbo ng ilang days. Andito na tayo sa may pangalawang bridge. So andyan na yung school. Ayun na yung Humber College. Ito yung marami dito sa sa Canada, yung wild mulberry. Tapos wild look. Nakapag-run naman na tayo at cool down na lang. So yun, tapos na tayong mag-run. Nakapunta na rin tayo sa bangko at nakapag-walk na rin tayo pa uwi. So if you like this video, don't forget like, comment, to subscribe dito sa YouTube channel ko. At abangan nyo yung series namin na pupunta kami ng Montreal. So peace and peace out. Let's go!